Hi sir, I am Ashlia Picalaw. Ang tatalakayin ko po ay patungkol sa rules and basic techniques in table tennis po. First, we have a returning. A returning is a good when the ball passes over or around the net and lands on the opponent side. So, ibig sabihin po, kapag pumunta po sa atin ng bola, kailangan natin itong ibalik sa kalaban o paluin ibalik sa kalaban para tuloy-tuloy po ang laban po o laro natin. Kahit tumama pa ang bola sa net, okay lang basta pasok naman ang bola sa kanilang side po. So now, let's proceed to the lets. A run should be a let if the ball touches the net during the service and service is not. So, ibig sabihin po, di ba, may nangyayari na kailangan ulitin po natin ang laro. Ulitin po ang laro. Kahit walang puntos na ibinib. Kaya halimbawa na lamang, tumama ang bola sa net habang nagsiserve po. Pero nakaahon naman po yung bola. Ibig sabihin po, legal pa rin ang serve na iyon. Kaya uulitin po natin ang laro po pag-serve po natin. So now let's proceed to the order of play. The order of play refer to the correct sequence of playing. So ibig sabihin po, may tamang pagkasunod-sunod po kung sino ang hampas po ng bola. Sa single po, dalawang player lang ang salitan pagbalik po ng bola. Habang sa double po, 4 po na player ang may sunod-sunod na tamang rotation po. May sunod-sunod na tamang rotation po. So halimbawa na po, 'di ba? Sa single po, nagsisilbi po si letter A. Letter A na ibinabalik ni player letter B ang bola. Kaya ibig sabihin po, salitan ng dalawang players hanggang may magkamali ay siya ang hindi makakakuha ng puntos po. Ngayon po ay dumako naman po tayo sa order of serving, receiving, and changing of end. So this refer to the rules in serving, receiving, and changing end. So ibig sabihin po, may mga rules po kung sino ang magsiserve at kung kailan po magpapalit po ng side po. So halimbawa na lamang po, pagkatapos ng dalawang puntos po, ang receiver naman po ang magsiserve. So, ibig sabihin po, makikita po na may tamang order po o meron tayong tamang patakaran na sinusunod po sa laro na iyon. Ngayon po, let's proceed to the grip. Grip is the way of holding the paddle po. Ibig sabihin po, ito yung paraan po kung paano hawakan ang paddle para po mas makontrol po natin ang bola po. Ang paddle po ay may dalawang types po. Una, ang shake hand grip. Ang shake hand grip po ay ganito po ang paghawak natin ng paddle po. Ganito po. Para lang po tayo na nagkakamusta po ng tao. Yan. So, sa pangalawa po, pen holding grip po. Ang pen holding grip po ay para po tayo naghahawak ng ballpen po. Ganito po siya. Sa likod po, tatlo, harap po ganyan. Ganito po ang paghawak po natin ng pen hold grip po. Kayong po ang dalawang types po ng grip po. Ngayon naman po ay dumako tayo sa spin. Spin is a use to make returning the ball more difficult po. So, ibig sabihin po, pinapaikot-ikot po ang bola para mahirapan po ang kalaban na habulin o ibalik yung bola na yon. Now, let's proceed to the spin. Spin, meron siyang tatlong type. First, we have top spin. Ang top spin po ay ito na yung pag-forward po o pino-forward po natin ng bola na pinapaikot po natin. Halimbawa na lang po, kapag hinampas po natin ang bola at pinapaikot-ikot po natin ito, na pa-forward, ang tawag po doon ay top spin po.
dahil yun po ay mas mabilis po bumaba ang bola pagkatapos po mabilis bumaba ang bola pagkatapos po niyang tumawid sa net po. Yun po ang ibig sabihin po ng topspin. So now, let's proceed to the backspin po. Ang backspin po ay, dito naman yung backward po, ang ikot ng bola po. So dito, halimbawa na lang po, kapag hinampas po natin ang bola at pinapaikot-ikot po natin ng paatras, ang tawag po doon ay backspin. Dahil dito, mas mahirap po ibalik ang bola po. Number 3, meron tayong side pin. Ang side pin po, ito na yung pakaliwa o pakanan ang bola na pinapaikot-ikot po natin. Halimbawa na lang po, kapag pinapaikot-ikot po natin ang bola sa gilid po, habang hinahampas po natin, ayun po ang tawag ng side pin po. Dahil dito po, nagbabago po ang direction po ng bola. So now let's proceed to the paddle angles. Sa paddle angles, refer to the position of the paddle while hitting the ball. So ibig sabihin po, naiiba po ang position po ng paddle po, kaya naaapektuhan po ang galaw ng bola. Yun po ang ibig sabihin. So now, ang paddle angles po ay meron siyang tatlong types. First, we have neutral position. Ang neutral position, ito na yung mga ready na tayo sa position po natin. Ready to the position of paddle. Ready na tayo, antayin yung bola po na in-strip po ng kalaban po. Ngayon naman po ay pangalawa, meron tayong open position. Sa open position po, is used to play a backspin shot. So, ibig sabihin po, the paddle is slightly facing upward po. So, ginagamit po ito para makagawa po ng backspin shot. Halimbawa na po, kung gusto kong gumawa ng backspin shot, kaya ginamit ko ang open position po. Ngayon na po, ang pangatlo ay close position. Sa close position, it is used to play a topspin shot. So, ibig sabihin po, the paddle is slightly facing downward. So dito po, ginagamit po natin ang close position para makagawa ng topspin shot po. Halimbawa na lang po, gusto kong gumawa ng topspin shot, kaya ginamit ko po ang close position po. Yun po ang mga 3 types of angle paddle po. Kaya sa kabuuan po, o in short, the rules and basic techniques in table tennis po are very important po. Why? Because they help us to understand the game better and improve our skills. By learning this, habang pinag-aaralan po natin ito, we can play table tennis properly and become better player po. Kaya hanggang doon na lamang po. Maraming po salamat.